Sa isang sulok ng masikip at maingay na palengke sa Tondo, abala si Aling Belen sa pag-aayos ng kanyang munting pwesto ng tsinelas. Maaga pa lamang ay pumupunta na siya rito, umaasang makabenta ng sapat upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang dalawang anak. Ang kanyang mga paninda, bagamat hindi mga kilalang tatak, ay pinipilit niyang gawing kaakit-akit sa mata ng kanyang mga suki. Magandang umaga Aling Belen. Kamusta po ang bentahan ngayon? Bati ni Mang Rene, ang nagtitinda ng gulay sa katabing pwesto. Mang Rene, eto, umaasa pa rin na sana'y dumami ang bibili. Medyo mahina pa ngayong umaga, malumanay na tugon ni Aling Belen, habang pinupunasan ng alikabok sa mga tsinelas. Sa kabila ng kanyang ngiti, bumabagabag sa isip ni Aling Belen ang mga bayarin na nag-aabang, matrikula ng mga bata, upa sa bahay, at araw-araw na gastusin. Madalas niyang isipin, paano ko ba masisiguro ang magandang kinabukasan para sa aking mga anak? Habang nag-aayos, lumapit ang isang batang lalaki, marahil ay 8 o 9 na taong gulang, tanga ng isang pares ng lumang tsinelas. Ale, magkano po ang pinakamura ninyong tsinelas? Pudpud na po kasi ito, sabay taas ng kanyang paa. Napatingin si Aling Belen sa bata at naramdaman niya ang bigat ng kanyang puso. Iho, eto o, 50 lang. Matibay na, mura pa, sabi niya, sabay abot ng isang makulay na pares ng tsinelas. Salamat po Ale, babalikan ko po, maghahanap lang ako ng pera, masayang sagot ng bata, na agad namang nagpaalam. Nagbalik sa pagkakaupo si Aling Belen, malalim ang iniisip. Sana'y lahat ng bata sa Tondo, may suot na matibay na tsinelas. Kung mayaman lang ako sana. Biglang tumunog ang kanyang maliit na radyo, nagpapatugtog ng lumang awitin na nagpapalakas ng loob sa kanya. Kailangan kong maging matatag, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa aking mga anak, bulong niya sa sarili, habang pinipigilan ang luha na kanina pa gustong tumulo. Sa tabi ng kanyang pwesto, may ilang kababaihan na nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap para sa kanilang mga anak. Kahit anong hirap, basta para sa mga anak, kayang-kaya, sambit ni Aling Belen, sumasang-ayon sa kanilang mga pangarap. Habang lumilipas ang araw, unti-unting nagkaroon ng ilang benta si Aling Belen. Sa bawat barya na kanyang natatanggap, isang hakbang palapit sa kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak. Ngunit sa likod ng kanyang isip, laging nakatatak ang tanong, hanggang kailan ko ito kakayanin? Maagang gumising si Aling Belen, bago pa man sumikat ang araw. Ang katahimikan ng madaling araw ay bahagyang nababasag lamang ng ingay ng mga tricycle na nagsisimula ng bumiyahe. Sa kanyang munting kusina, naghahanda siya ng agahan habang inaayos ang baon ng kanyang mga anak. Anak, gising na. May pasok ka pa ngayon, malambing na tawag niya sa kanyang panganay na si Ana, isang 11 taong gulang na mag-aaral sa elementarya. Opo inay, sagot ni Ana habang dahan-daang bumabangon. Pagkatapos mag-almusal, maingat na inilagay ni Ana ang ilang piraso na tinapay sa kanyang lumang bag, na bigay pa ng kanilang kapitbahay noong nakaraang taon. Habang nag-aalmusal, tahimik na pinagmamasdan ni Aling Belen ang kanyang mga anak. Ana, Rico, siguraduhin niyong makinig kayong mabuti sa guro niyo, ha? Edukasyon ang tanging maipapamana ko sa inyo. Pangarap ko na makatapos kayo pareho at magkaroon ng magandang buhay, paalala niya, puno ng pag-asa. Opo inay, mag-aaral po kami ng mabuti, sagot ni Rico, ang bunsong 9 na taong gulang, habang naghahanda na rin para sa eskwela. Pagkaalis ng mga bata, nag-ayos na si Aling Belen para sa kanyang araw ng pagtitinda. Bitbit ang isang malaking bag na puno ng tsinelas, naglakad siya patungo sa palengke. Sa kanyang paglalakad, laging naiisip ni Aling Belen ang mga pangarap para sa kanyang mga anak. Kailangan kong kumita ng sapat para sa kanilang matrikula at para may makain kami araw-araw, bulong niya sa sarili, habang nagpapalakas ng loob sa bawat hakbang. Pagdating sa palengke, sinalubong siya ng iba pang mga tindera, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng pakikibaka. Aling Belen, mukhang marami kang dala ngayon ha, puna ni Aling Delia, ang nagtitinda ng prutas sa katabi niyang pwesto. Oo Aling Delia, kailangan malapit na kasi ang pasukan, kailangan ko ng extra para sa mga gamit ng mga bata, tugon ni Aling Belen habang inaayos ang kanyang mga paninda. Sa buong maghapon, makikita si Aling Belen na masigasig na nakikipag-usap sa mga mamimili. Ang bawat customer ay sinasalubong niya ng isang matamis na ngiti at pasasalamat. Magandang hapon po, sir. Baka po gusto niyong tumingin ng tsinelas.
Matibay po ito at mura lang po, masiglang alok niya sa isang ama na may dalang batang lalaki. Habang pinapanood ang batang pumipili ng tsinelas, hindi maiwasan ni Aling Belen na maalala ang kanyang mga anak. Sana, sa bawat tsinelas na may benta, isang hakbang din ito palapit sa pangarap ko para sa aking mga anak, naisip niya, habang patuloy ang pakikipag-usap sa mga mamimili. Nang matapos ang araw, pagod man sa katawan ngunit puno ng pag-asa ang puso ni Aling Belen. Sa bawat araw ng kanyang pakikibaka, lalo lamang tumitibay ang kanyang pangarap na may ahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Isang hapon, habang pauwi si Aling Belen mula sa mahabang araw ng pagtitinda, napadaan siya sa isang masukal na bahagi ng kanilang lugar na bihira niyang tahakin. Subalit sa araw na iyon, nanaig ang kanyang kuryosidad na marahil ay may mas maikling daan pauwi. Ang kalangitan ay unti-unting kumukulimlim, at nais niyang makauwi agad upang makapaghanda ng hapunan para sa kanyang mga anak. Habang naglalakad, napansin niya ang mahinang pag-iyak na tila nagmumula sa ilalim ng mga damo. Ano kaya yon? Bulong niya sa sarili habang dahan-daang lumapit sa pinanggagalingan ng ingay. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang maliit na nilalang, na mas maliit pa sa isang bata, na nakadikit sa isang maliit na bitag. Ang nilalang ay may suot na lumang damit na gawa sa dahon at balat ng puno, at ang kanyang maliit na paa ay naipit sa bitag na yari sa mga sanga. Nakakaawa ka naman, maliit na nilalang, sambit ni Aling Belen, habang dahan-daang inaalis ang bitag na nakapit sa maliit na nilalang. Maraming salamat, mahal na ginang. Ako'y isang duwende, at ako'y iyong iniligtas, pasasalamat ng duwende, habang pinapahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko akalain na may mga duwende palang tulad mo. Bakit ka napadpad dito? At paano ka naipit sa bitag na ito? Tanong ni Aling Belen, puno ng pagtataka at pag-aalala. Ako'y naglalakbay upang maghanap ng mga halamang gamot ngunit ako'y nahuli ng bitag na itinakda para sa mga ibon. Maraming salamat sa iyong tulong, mahal na ginang. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan, sagot ng duwende, na ngayon ay nakahinga na ng maluwag. Pauwi na rin ako. Saan ka ba nakatira? Kailangan mo ba ng tulong para makauwi? Tanong ni Aling Belen, na ang puso ay puno ng pag-aalala para sa maliit na nilalang. Ako'y nakatira sa kagubatan. Kaya ko nang maglakad, ngunit ang iyong alok ng tulong ay lubos kong pinasasalamatan, tugon ng duwende, na ngayon ay tila bumalik na ang sigla. Bago umalis ang duwende, huminto ito at tumingin ng buong pagsasaalang-alang kay Aling Belen. Bilang bayad sa iyong kabutihan, nais kong bigyan ka ng isang munting regalo. Ngunit, hiling ko lamang na huwag mo itong sabihin kan-inuman. Ibabahagi ko sa iyo ang mga numerong magdadala sa iyo ng swerte. Tahimik na pinakinggan ni Aling Belen ang duwende habang binibigkas nito ang mga numerong maaaring magbago ng takbo ng kanyang buhay. Sa kanyang isipan, umiikot ang maraming tanong at pag-aalinlangan, ngunit ang puso niya ay puno ng pasasalamat sa munting nilalang na ito. Habang naglalakad pa uwi, hindi may pinta ang pagtataka at saya sa mukha ni Aling Belen. Marahil ito na ang simula ng pagbabago sa buhay namin, bulong niya sa sarili, habang iniisip ang kanyang mga anak at ang kanilang hinaharap. Ang gabing iyon, hindi lamang isang bitag ang kanyang nailigtas, kundi pati na rin ang pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Pagkatapos makalayo sa lugar kung saan niya natagpuan ang duwende, nagpatuloy si Aling Belen sa kanyang paglalakad pa uwi, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad pa rin sa mga pangyayari. Habang naglalakad, binabalikan niya sa kanyang isipan ang bawat detalye ng kanilang pag-uusap. Habang naghahanda ng hapunan, hindi mapakali si Aling Belen. Nagluluto siya ng pansit canton para sa kanilang hapunan habang paulit-ulit na sinasambit sa kanyang sarili ang mga numero na ibinigay ng duwende. 11, 16, 24, 35, 41, at 55, bulong niya, tinitiyak na hindi niya malilimutan ang mga ito. At nang makakita ng papel at lapis ay isinulat niya ang mga numero na ito. Nang dumating ang kanyang mga anak mula sa eskwela, sinalubong niya sila ng ngiti, ngunit ang kanyang isip ay abala pa rin sa mga numerong ibinigay ng duwende. Anak, kumusta ang araw niyo sa eskwela? Tanong niya kay Ana habang naghahain ng hapunan. Maayos naman po, inay. May bago kaming pinag-aralan sa math, tungkol sa probability, masiglang tugon ni Ana, na walang kaalam-alam sa mga numerong gumugulo sa isip ng kanyang ina. Probability, ano yun? Tanong ni Aling Belen, na bahagyang natawa sa pagkakataong iyon dahil sa kanyang lihim.
Yun po ang pag-aaral ng mga posibilidad, kung gaano kadalas mangyari ang isang bagay. Halimbawa po, sa paghagis ng barya, may posibilidad na lumabas ang ulo o buntot, paliwanag ni Ana, na abala sa kanyang pagkain. Interesante yan anak, tugon ni Aling Belen, na ngayon ay lalong naniwala na marahil ay may dahilan kung bakit siya nakatanggap ng mga numerong ito mula sa duwende. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Aling Belen na lalabas sandali. Nagtungo siya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa kanilang lugar. Habang nakapila, kaba at pag-aalinlangan ang kanyang nararamdaman. Totoo kaya ito? Ano kaya ang mangyayari kung manalo ako? Tanong niya sa sarili, habang hawak ang maliit na papel kung saan nakasulat ang mga numerong ibinigay ng duwende. Pagdating sa counter, iniabot niya ang papel sa tindera. Pakitaya po itong mga numerong ito, sabi ni Aling Belen. Tiyak ba kayo sa mga numerong ito, Aling Belen? Baka gusto niyo pong subukan ang lucky pick, random numbers po yun, suhestyon ng tindera. Hindi na, salamat. Tiyak ako sa mga numerong ito, matibay na sagot ni Aling Belen, na ngayon ay puno na ng determinasyon. Pag-uwi, mahirap maniwala para kay Aling Belen na siya'y nakataya na. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga natutulog na anak, isang malalim na pag-asa ang yamakap sa kanya. Sana, para sa kanila, sana lumabas ang mga numero, bulong niya habang marahang hinahaplos ang buhok ni Rico. Ang gabing iyon, puno ng mga pangarap at posibilidad, si Aling Belen ay nakatulog na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang puso ay puno ng pananabik sa magiging resulta ng kanyang taya sa loto. Ang mga numero mula sa duwende ay hindi lamang basta mga numero, ito ay simbolo ng pag-asa at potensyal na pagbabago sa kanyang buhay at pati na rin sa kanyang kapwa. Isang maalinsangang gabi, nakaupo si Aling Belen sa kanilang munting sala, nakatutok sa lumang telebisyon habang hinihintay ang paglabas ng mga resulta ng loto. Ang kaba at pananabik ay halos hindi niya matiis habang paikot-ikot ang mga bola sa makina ng loto. Anak, halika, magsisimula na ang loto draw, tawag niya kay Ana na abala sa paggawa ng kanyang assignments. Sumunod naman si Ana, naupo sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Inay, sana manalo tayo, para hindi na kayo kailangang magtinda ng tsinelas araw-araw, sambit ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tahimik silang dalawa, ang bawat numero na binabanggit ng host ay tila may dalang bigat. 11, 16, 24, sa bawat numero, pabilis ang tibok ng puso ni Aling Belen. 35, 41, and 55. Sa pagbigkas ng huling numero, tila huminto ang mundo para kay Aling Belen. Tumitig siya sa kanyang tiket, hindi makapaniwala. Tugma ang lahat ng numero. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil sa labis na saya at pagkagulat. Nanalo tayo, Ana. Nanalo tayo, nauutang niyang sabi habang niyayakap ang kanyang anak. Di ba? Sabi ko sa inyo inay. Mababago na ang buhay natin, sigaw ni Ana, habang pareho silang tumatawa at umiiyak sa labis na kasiyahan. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa opisina ng PCSO upang kumpirmahin ang kanilang panalo. Binabati kita Aling Belen. Nanalo ka ng 816 million pesos. Ikaw na ngayon ang pinakabagong milyonaryo, masayang bati ng taga-validate. Habang naglalakad palabas ng opisina, hindi pa rin makapaniwala si Aling Belen. Paano na ngayon? Ano ang gagawin ko sa ganitong kalaking pera? Tanong niya sa sarili. Sa kanilang pag-uwi, tinalakay ni Aling Belen at ng kanyang mga anak ang kanilang mga plano. Inay, dapat po tayong magtayo ng negosyo, suhestyon ni Ana. Oo anak, pero gusto ko ring matulungan ng iba, tugon ni Aling Belen, na ngayon ay may malinaw na layunin na gamitin ang pera hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para rin sa kapakanan ng kanilang kapwa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagpaplano at pagpupulong sa mga financial advisor. Nagsimula rin siyang makipag-ugnayan sa mga kontraktor para sa pagtatayo ng pabrika ng tsinelas at mga libreng pabahay para sa mga mahihirap. Sa bawat desisyon, iniisip ni Aling Belen ang kanyang mga anak at ang komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang kanyang biglaang yaman ay hindi lamang isang biyaya kundi isang oportunidad para gawing mas mabuti ang buhay ng maraming tao. Ang dating pangarap lamang ay nagsimulang magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng kanyang determinasyon at pagnanais na ibahagi ang kanyang swerte. Matapos ang ilang linggong pagpaplano at konsultasyon, sinimulan na ni Aling Belen ang pagtatayo ng pabrika ng tsinelas sa kanilang bayan.
Ang lugar na pinili niya ay malapit lang sa kanilang barangay, isang lupain na sapat ang laki para sa isang maluwang na pabrika na may kakayahang magbigay ng trabaho sa maraming residente. Kasabay ng pagtatayo ng pabrika, nagdesisyon din si Aling Belen na bumili ng mas malaking bahay para sa kanyang pamilya. Isang simpleng bahay ito na may sapat na kwarto para sa kanya at sa kanyang mga anak, at may maliit na hardin kung saan maaari silang magtanim ng mga gulay at bulaklak. Mahalaga na magkaroon tayo ng komportableng tahanan, pero hindi natin kailangan ng sobrang laki o magarbo, paliwanag niya sa kanyang mga anak habang sila ay tumitingin sa mga plano ng bahay. Sumang-ayon si Ana, "Tama ka, inay. Ang importante ay magkasama tayo at masaya." Bukod sa bahay, nagdesisyon din si Aling Belen na bumili ng isang disenteng sasakyan. Hindi ito mamahalin, ngunit sapat na para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi natin kailangan ng magarang sasakyan. Ang mahalaga ay may magamit tayo sa araw-araw na madaling gamitin at hindi mahirap ang maintenance, sabi niya habang pinipili ang modelo ng sasakyan kasama ang kanyang anak na si Rico. "Opo, inay. Mas praktikal po ito," sagot ni Rico, na masaya na may bago silang sasakyan na magagamit para sa eskwela at iba pang lakad. Habang nagsisimula na ang konstruksyon ng pabrika, madalas dalawin ni Aling Belen ang site upang personal na makita ang progreso. Isang araw, habang tinitignan ng mga trabahador na abala sa kanilang gawain, nilapitan siya ng engineer. "Aling Belen, ayon po sa plano, matatapos tayo sa itinakdang petsa. Siguraduhin po namin na matibay at ligtas ang pabrika para sa lahat ng magtatrabaho dito," sabi ng engineer. "Magaling, magaling. Salamat sa inyong pagsisikap. Mahalaga sa akin na maging maayos ang lahat para sa ating mga manggagawa," tugon ni Aling Belen, na may ngiti ng kasiyahan at pag-asa. Sa bawat hakbang ng pagbabago sa kanyang buhay, hindi nakalimutan ni Aling Belen ang kanyang pangunahing layunin, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak at makatulong sa kanyang komunidad. Ang pagtatayo ng pabrika, pagbili ng bagong bahay, at pagkakaroon ng sasakyan ay mga simbolo ng kanyang bagong simula, mga unang hakbang patungo sa isang mas magandang buhay na puno ng pag-asa at oportunidad para sa lahat. Habang patuloy ang pag-asenso ni Aling Belen, hindi lahat ay natutuwa sa kanyang biglaang tagumpay. Isa na rito si Mang Dante, na dating kakompetensya niya sa pagbebenta ng tsinelas sa palengke. Matagal na panahon siyang naghari sa pagbebenta ng tsinelas sa kanilang lugar bago dumating si Aling Belen. Ngayon, sa pagtatayo ni Aling Belen pabrika ay nakakaramdam siya ng malaking pagkainggit. Isang hapon, nagpa siya si Mang Dante na harapin si Aling Belen. Pumunta siya sa opisina ni Aling Belen, kung saan masigla at abala ang lahat sa paggawa ng mga plano para sa susunod na quarter. "Magandang hapon, Aling Belen. Mukhang maunlad ang takbo ng iyong negosyo," bungad ni Mang Dante, ngunit ang kanyang tono ay sarcastic. "Magandang hapon din, Mang Dante. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Magiliw na tugon ni Aling Belen, na tumayo mula sa kanyang upuan para salubungin siya. "Alam mo, Belen, hindi lahat ay masaya sa iyong pag-asenso. May mga taong nawawalan ng kabuhayan dahil sa iyong pabrika," diretsahang sabi ni Mang Dante, na hindi itinago ang kanyang pagkadismaya. Napabuntong hininga si Aling Belen. "Mang Dante, naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Ngunit, ang hangarin ko po ay magbigay ng trabaho sa mas marami pa nating kababayan. Siguro, may paraan para magtulungan tayong dalawa. Madaling sabihin yan kung ikaw na ang nasa itaas," tugon ni Mang Dante, na halata ang hindi pagkakasundo. "Paano naman kami na matagal nang nagtitinda, tapos bigla na lang mawawalan dahil sa iyong pabrika? Kung may mga konkretong mungkahi po kayo kung paano tayo pwedeng magtulungan, bukas po ako sa usapan. Gusto ko pong makita na umuunlad tayong lahat, hindi lang ang pabrika ko," sabi ni Aling Belen, na sinubukang panatilihin ang mahinahon at mapayapang tono. Nag-isip si Mang Dante. "Siguro, pwede mong konsiderahin na kunin ang ilan sa amin bilang mga distributor ng iyong produkto. Sa ganitong paraan, hindi kami mawawalan ng hanap buhay. Mukhang magandang ideya yan, Mang Dante. Pwede nating pag-usapan ang detalye ng proposal na yan. Baka makabuti nga ito para sa ating lahat," pagsang-ayon ni Aling Belen. Bagamat may pag-aalinlangan, umalis si Mang Dante sa opisina ni Aling Belen na may bahagyang pag-asa. Hindi man lubusan ang kanilang pagkakasundo, ang pag-uusap na iyon ay nagbukas ng posibilidad para sa isang mas produktibong pakikipagtulungan sa hinaharap. Sa kabila ng mga hamon na ito, nanatiling matatag si Aling Belen.
Nais niyang patunayan na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa mas nakakarami. Ang bawat pagsubok ay itinuring niyang pagkakataon upang mas lalo pang pagbutihin ang kanyang negosyo at relasyon sa mga dating kasamahan sa industriya. Habang patuloy ang pag-unlad ng pabrika ng tsinelas, hindi nakalimutan ni Aling Belen ang kanyang pangako na tumulong sa komunidad. Isa sa kanyang mga pangarap ay ang magbigay ng mas maayos na tirahan para sa mga walang bahay sa kanilang lugar. Naisip niyang itayo ang mga libreng apartment para sa kanila. Isang umaga, nagpatawag si Aling Belen ng pagpupulong kasama ang kanyang mga tagapayo at ilang kinatawan ng lokal na pamahalaan upang talakayin ang proyektong ito. Sa maluwang na opisina na kanyang ipinagawa sa loob ng pabrika, pinag-usapan nila ang mga detalye ng pagtatayo ng mga apartment. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang tulong, kundi isang simula para sa mga walang tirahan na magkaroon ng bagong pag-asa, paliwanag ni Aling Belen sa grupo. Aling Belen, tunay nga itong isang kahanga-hangang inisyatibo. Pero, paano natin masisiguro na ito ay magiging sustainable at makakatulong sa hinaharap? Tanong ni Miss Castro, isang kinatawan mula sa lokal na pamahalaan. Naisip ko na ang tungkol dyan. Hindi lamang tayo magtatayo ng mga tahanan, kundi magbibigay din tayo ng mga programa sa skills training at job placement para sa mga magiging residente. Sa tulong ng pabrika, maaari natin silang bigyan ng trabaho, tugon ni Aling Belen. Natuwa ang lahat sa narinig. Iyan ay isang napakagandang ideya, Aling Belen. Ang pagbibigay ng trabaho kasabay ng tirahan ay tunay na makakatulong sa kanilang pagbangon, sabi ni Miss Castro, na labis na na-impress sa malawak na pag-iisip ni Aling Belen. Sa pag-usad ng plano, nakipag-ugnayan si Aling Belen sa isang arkitekto at kontraktor na makakatulong sa pagpaplano at pagtatayo ng mga apartment. Pinili niya ang isang lugar na malapit sa pabrika para sa madaling akses sa trabaho para sa mga magiging residente. Isang araw, habang binibisita ang construction site, nakita ni Aling Belen ang mga pamilyang pansamantalang naninirahan sa isang kalapit na evacuation center. Nilapitan niya ang isa sa mga pamilya. Magandang araw po, ako po si Belen. Dito po malapit itatayo ang mga libreng apartment para sa mga katulad ninyo na nangangailangan ng tahanan, malumanay niyang sinabi sa isang ina na may kargang bata. Lubos po kaming nagpapasalamat, Aling Belen. Hindi niyo po alam kung gaano kahirap ang walang sariling bahay, lalo na po para sa mga bata, tugon ng ina, ang kanyang mga matay lumuluha sa pasasalamat. Huwag po kayong mag-alala, ginagawa natin ang lahat para matapos agad ang mga apartment. Gusto ko po kayong makitang lahat na may masayang tahanan, sabi ni Aling Belen, na labis ang tuwa sa kanyang puso na makatulong. Habang patuloy ang pagtatayo, hindi may kakaila ang positibong damdamin na umiiral sa lugar. Ang proyekto ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa sa mga walang tirahan kundi nagpapalakas din ng diwa ng komunidad sa lugar. Ang bawat hakbang na ginawa ni Aling Belen ay patunay ng kanyang dedikasyon hindi lamang sa pagpapaunlad ng kanyang negosyo kundi sa pag-aangat ng buhay ng kanyang mga kababayan. Habang patuloy ang paglago ng pabrika ni Aling Belen, hindi siya tumigil sa pagtulong sa kanyang kapwa. Bukod sa pagtatayo ng mga libreng apartment para sa mga walang tirahan, naisip niyang palawakin ang kanyang advokasya sa pamamagitan ng pamimigay ng mga tsinelas sa mga bata sa iba't ibang lugar. Nais niyang tiyakin na ang bawat bata, saan man naroroon, ay magkakaroon ng komportableng sapin sa kanilang mga paa. Isang araw, habang abala si Aling Belen sa kanyang opisina, lumapit si Eddie, ang kanyang manager, upang magdala ng isang bagong balita. Aling Belen, maraming salamat po sa inyong dedikasyon. Nakipag-ugnayan po tayo sa ilang barangay sa Karatig Bayan na nangangailangan din ng tulong. Maraming mga bata roon ang walang tsinelas at naglalakad ng malalayong distansya papunta sa paaralan, sabi ni Eddie. Napaisip si Aling Belen, Eddie, mahalaga na maabot natin ang mga batang ito. Gusto kong siguraduhin na sila'y magkakaroon ng maayos na tsinelas na magagamit nila araw-araw. Agad nilang pinlano ang pamamahagi ng mga tsinelas. Pumili sila ng mga araw kung kailan pupunta sa mga iba't ibang barangay upang magbigay ng tsinelas. Kasama ang ilang voluntaryo mula sa pabrika, nagsimula silang maglakbay sa mga lugar na nangangailangan. Isang mainit na umaga, dumating ang grupo ni Aling Belen sa isang maliit na barangay na nasa gilid ng bundok. Ang mga bata, na masiglang naglalaro sa daan, ay agad na lumapit sa kanila nang makita ang kanilang pagdating. Mga bata, may dala kaming mga tsinelas para sa inyo,
Masayang sabi ni Aling Belen habang inaabot ang mga kahon na puno ng makukulay na tsinelas. Salamat po Aling Belen, sigaw ng isang batang lalaki, habang masayang isinusuot ang bagong tsinelas. Hindi na po masasaktan ang aming mga paa sa paglalakad papunta sa paaralan. Isang batang babae naman ang lumapit kay Aling Belen, hawak ang kanyang bagong tsinelas. Napakaganda po nito, Aling Belen. Maraming salamat po, mas magiging komportable po kaming maglaro at maglakad. Habang pinagmamasdan ni Aling Belen ang mga bata na masaya at abala sa pagsusuot ng kanilang mga bagong tsinelas, nadama niya ang kagalakan at kasiyahan sa kanyang puso. Ang bawat hakbang nila ay puno ng pag-asa, bulong niya sa sarili, at alam kong sa munting paraan na ito, nakakatulong ako sa pagbuo ng kanilang magandang kinabukasan. Nagpatuloy ang kanilang pamamahagi sa iba't ibang barangay sa loob ng ilang linggo. Sa bawat lugar na kanilang pinuntahan, nakatagpo sila ng mga batang puno ng pangarap at pag-asa. Ang mga ngiti at pasasalamat ng mga bata ang nagsilbing inspirasyon kay Aling Belen na lalo pang pagbutihin ang kanyang mga advokasya. Isang araw, habang naglalakbay pauwi mula sa isang malayong barangay, napag-usapan nina Aling Belen at Eddie ang mga plano para sa hinaharap. Aling Belen, napakalaki na po ng inyong naitulong sa komunidad. Ano pa po ang plano ninyo para sa mga susunod na buwan? Tanong ni Eddie. Eddie, nais kong ipagpatuloy ang ating nasimulan. Gusto kong masigurong ang bawat bata sa ating lugar ay may maayos na sapin sa paa. Bukod pa roon, balak kong magtayo ng mga community centers kung saan pwedeng mag-aral at maglaro ang mga bata. Gusto kong magbigay ng mas maraming oportunidad para sa kanilang pag-unlad, sagot ni Aling Belen, puno ng determinasyon at pag-asa. Sa bawat araw na lumipas, lalo pang lumago ang pabrika ni Aling Belen at ang kanyang advokasya. Ang kanyang malasakit at dedikasyon ay hindi lamang nagdala ng kaginhawahan sa kanyang komunidad kundi pati na rin ng inspirasyon at pag-asa sa mas maraming tao. Ang kanyang mga proyekto ay nagsilbing ilaw para sa marami patungo sa mas maliwanag at mas maginhawang kinabukasan. Isang mapayapang umaga sa pabrika, habang si Aling Belen ay naglalakad upang siyasatin ang mga bagong modelo ng tsinelas, isang pamilyar na halakhak ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok ng pabrika, nakita niya ang duwende na kanyang tinulungan noon, ang duwendeng nagbigay sa kanya ng mapalad na lotto numbers. Kamusta, Aling Belen? Masayang bati ng duwende, habang naglalakad palapit sa kanya na may ngiting kasing liwanag ng umaga. Mabuti naman, salamat sa iyo. Hindi ko inaasahan ang iyong pagdalaw. Anong atin? Tugon ni Aling Belen, puno ng pagtataka ngunit may halo ring kasiyahan. Nais kong makita kung paano mo ginagamit ang biyayang iyong natanggap at kung paano ito nakatulong hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong komunidad, paliwanag ng duwende, habang tinitingnan ang mga abalang manggagawa at makina sa pabrika. Ipinakita ni Aling Belen ang mga pasilidad ng pabrika, ipinaliwanag ang mga proseso ng produksyon, at ipinagmalaki ang kalidad ng tsinelas na kanilang ginagawa. Sa tulong ng iyong pagpapala, hindi lamang kami nakalikha ng maraming tsinelas kundi nakapagbigay din kami ng trabaho sa maraming tao dito sa ating lugar, kwento niya sa duwende. Nakakatuwang marinig yan, sabi ng duwende. Ngunit may isa pa akong regalo na nais kong ibigay sa iyo bilang pagkilala sa iyong mabuting paggamit ng naunang biyaya. Oh, talaga? Ano naman yon? Tanong ni Aling Belen, puno ng pagkausisa. Ang bawat tsinelas na iyong may produce mula ngayon ay magtataglay ng espesyal na kapangyarihan, ito ay magbibigay ng dagdag na lakas sa mga tao na magsusuot nito. Hindi sila madaling mapapagod, lalo na ang mga nagtatrabaho ng mahabang oras, paglalahad ng duwende, sabay kumpas ng kanyang kamay na tila may ibinubulong na mahika. Isang napakagandang regalo ito, siguradong magugustuhan ito ng aming mga customer, lalo na ng mga manggagawa at mga taong palaging nasa biyahe. Maraming salamat, pasasalamat ni Aling Belen, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kasiyahan sa bagong biyayang ito. Habang lumalalim ang araw, nagpaalam ang duwende kay Aling Belen, iniwan siyang may bagong pag-asa at inspirasyon. Si Aling Belen naman ay nagpatuloy sa kanyang araw na may bagong sigla, iniisip kung paano palalo niyang mapapabuti ang kanyang negosyo, at ang buhay ng kanyang mga manggagawa at customer sa tulong ng bagong biyayang natanggap. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na kumalat ang magandang balita tungkol sa mga tsinelas mula sa pabrika ni Aling Belen. Ang mga unang batch ng tsinelas na may dagdag na lakas ay agad na naipamahagi sa merkado,
At hindi nagtagal, nagsimula nang pumapasok ang mga positibong komento mula sa mga masasayang mamimili. Isang umaga, habang si Aling Belen ay nasa pabrika at nagsusuri ng mga ulat sa benta, dumating si Eddie, ang kanyang manager, dala ang isang stack ng feedback forms mula sa mga customer. Aling Belen, tingnan po ninyo ito, sabi ni Eddie, may ngiti sa kanyang mukha. Napakaraming positibong feedback tungkol sa bagong tsinelas. Parang mayroon tayong hit product. Inisa-isa ni Aling Belen ang mga feedback forms. Isang komento mula sa isang construction worker ang lalo niyang pinansin, simula nang gamitin ko ang bagong tsinelas mula sa inyong pabrika, napansin kong mas matagal ako nakakapagtrabaho nang hindi nakakaramdam ng kapaguran. Para bang may dagdag akong lakas sa bawat hakbang. May isa pang komento mula sa isang magsasaka na maghapon nagtatrabaho sa kanyang bukid. Ang tsinelas na ito ay tunay na kahanga-hanga. Mas aktibo ako sa buong araw na walang iniindang sakit sa paa. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Aling Belen habang binabasa ang mga papuri at positibong komento. Eddie, siguraduhin nating mapanatili ang kalidad ng ating mga produkto. At magplano tayo ng karagdagang outreach programs para mas marami pa tayong matulungan, utos niya. Bilang tugon sa kanilang tagumpay, nag-organisa si Aling Belen ng isang community event kung saan libre niyang ipinamigay ang mga tsinelas sa mga lokal na manggagawa at matatanda sa komunidad. Ang kaganapan ay puno ng saya at pasasalamat, lalo na mula sa mga taong labis na nangangailangan ng komportableng sapin sa paa para sa kanilang araw-araw na gawain. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Aling Belen ang masasayang mukha ng kanyang mga kababayan, lalo niyang nadama ang kahalagahan ng kanyang misyon. Hindi lamang niya napapabuti ang buhay ng kanyang mga manggagawa at customer, kundi pati na rin ang buong komunidad. Ang bawat tsinelas na kanilang ginawa ay hindi lamang isang produkto, kundi isang hakbang patungo sa mas maginhawa at masiglang pamumuhay para sa lahat. Sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng negosyo ni Aling Belen, hindi lahat ay nasisiyahan sa kanyang mga nakamit. Si Mang Dante, na dating kakompetensya niya sa pagtitinda ng tsinelas, ay patuloy na nagkimkim ng inggit at hinanakit. Ang kanyang negosyo na humihina dahil sa tagumpay ni Aling Belen ay lalo pang nagpaigting ng kanyang mga damdamin. Isang gabi, habang tahimik ang buong pabrika at walang tao sa paligid, may naganap na hindi inaasahang insidente. Isang maliit na sunog ang sumiklab sa isang sulok ng pabrika kung saan nakaimbak ang ilang mga materyales at hindi pa tapos na mga tsinelas. Buti na lang, ang pabrika ay nilagyan ni Aling Belen ng modernong sistema ng seguridad at alarma kontra sunog, na agad na nakapagbigay ng alerto sa mga lokal na bumbero. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga bumbero at agad na naapula ang sunog. Bagamat may ilang tsinelas at kagamitan ang nasira, walang malawakang pinsala sa istruktura ng pabrika at walang nasaktan sa insidente. Kinabukasan, habang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang pinagmulan ng sunog, lumapit si Aling Belen sa lugar kung saan naganap ang insidente. Bagamat labis siyang nag-aalala sa nangyari, nagpapasalamat siya na walang mas malalang nangyari. Aling Belen, mukhang sinadya ang sunog na ito, sabi ng investigador habang pinapakita sa kanya ang mga ebidensya ng posibleng pananabutahe. Napabuntong hininga si Aling Belen, na ngayon ay higit pang nababahala. Sino naman kaya ang may galit sa akin upang gumawa ng ganito? Hindi nagtagal, natuklasan ng mga awtoridad na ilang kilalang tauhan ni Mang Dante ang nakitang naglalakad malapit sa pabrika bago ang insidente. Bagaman hindi direktang nasangkot si Mang Dante, ang koneksyon ay sapat na upang maghinala. Sa kabila ng mga pangyayari, nagpasya si Aling Belen na kausapin si Mang Dante. Hinanap niya ito at nakaharap sa kanyang tindahan. Mang Dante, may kailangan tayong pag-usapan. May mga taong nagsasabi na may kinalaman ka sa nangyaring sunog sa aking pabrika, diretso niyang sinabi. Ang tono ay puno ng hinanakit ngunit may halong pag-asa na maayos ang lahat. Makinig ka, Belen, wala akong kinalaman dyan. Bakit ko naman sisirain ang pabrika mo? Depensa ni Mang Dante, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Alam kong matagal na tayong magkakompetensya, Mang Dante, at may mga hindi tayo pagkakaunawaan. Pero sana, huwag tayong dumating sa punto na magkasiraan ng ganito, sabi ni Aling Belen, hinahanap ang katotohanan sa mga mata ng dating kaibigan. Ang kanilang usapan ay nauwi sa walang konkretong solusyon, ngunit nangako si Mang Dante na aalamin niya ang tunay na nangyari at sisiguraduhin na walang kinalaman ang kanyang mga tauhan.
Sa kabila ng insidente, lalo pang pinaigting ni Aling Belen ang seguridad sa kanyang pabrika. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain, hindi lamang para sa kanyang negosyo kundi pati na rin sa kapakanan ng kanyang mga empleyado at ng komunidad. Determinado siyang hindi hayaang masira ng sabotahe ang kanyang pinaghirapang itayo. Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente ng sunog, hindi matahimik ang isip ni Mang Dante. Ang bigat ng kanyang konsensya ay lalong tumindi habang pinagmamasdan niya ang kanyang tindahan na unti-unting nilalangaw dahil sa paglipat ng kanyang mga suki sa mas sikat at maasahang pabrika ni Aling Belen. Napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang nakakasira sa iba kundi pati na rin sa kanyang sariling kapakanan at reputasyon. Isang umaga, nagpasya si Mang Dante na hindi na niya kayang dalhin pa ang bigat ng kanyang mga ginawa. Nagtungo siya sa pabrika ni Aling Belen, bitbit ang isang mabigat na pasya na iwasto ang kanyang mga pagkakamali. Pagdating niya, sinalubong siya ni Aling Belen na may pag-iingat ngunit may kabaitan pa rin sa kanyang mga mata. Mang Dante, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Aling Belen, subalit may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Marami akong dapat sabihin, Belen. Hindi ako makatulog ng ilang araw na. May aaminin ako, simula ni Mang Dante, ang kanyang mga matay nagpapakita ng pagsisisi. Ano yun, Mang Dante? Magsalita ka, nakikinig ako, sabi ni Aling Belen, na lumapit at umupo sa tapat niya, handang makinig sa kanyang sasabihin. Hindi ko matanggap noon na mas maganda ang takbo ng negosyo mo kumpara sa akin. Nagpadala ako sa inggit at hinanakit, may kinalaman ako sa pagtatangka na sunugin ang iyong pabrika. Pag-amin ni Mang Dante, ang bawat salita'y tila pabigat ng pabigat sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga si Aling Belen, ngunit hindi puo at hinanakit ang kanyang naramdaman kundi awa. Mang Dante, bakit mo naman ginawa yon? Alam mo bang marami ang maaring maapektuhan ng iyong mga aksyon? Alam ko Belen, at labis akong nagsisisi. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Narito ako ngayon hindi lamang para aminin ang aking kasalanan kundi para humingi ng tawad sa iyo at sa lahat ng naapektuhan ng aking mga ginawa, tugon ni Mang Dante. Ang kanyang mga matay lumuluha. Ang pag-amin mo ngayon ay isang magandang simula Mang Dante. Pinapatawad kita, dahil yan ang tama at dahil gusto kong magpatuloy tayong lahat mula dito, malumanay na sabi ni Aling Belen. Ngunit kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Makakabuti kung makikipagtulungan ka sa mga investigador para malinis ang iyong pangalan at makapagsimula kang muli ng maayos. Handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan Belen. Mula ngayon, nais kong makabawi hindi lamang sa iyo kundi sa buong komunidad. Kung may maitutulong ako para sa ikabubuti ng lahat, sabihin mo lang, sabi ni Mang Dante, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pagnanais na magbago. Aayusin natin ito Mang Dante. Sa pagkakataong ito, sana'y tunay na matuto tayo sa mga pagkakamali, sagot ni Aling Belen, na ngayon ay may ngiti ng pag-asa at kapatawaran. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, pareho silang nakaramdam ng isang bagong simula. Bagamat mahaba pa ang daan para sa tuluyang paghilom at pagkakaisa, ang unang hakbang ng katapatan at kapatawaran ay naglatag ng pundasyon para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Matapos ang pag-amin at paghingi ng tawad ni Mang Dante, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng negosyo ni Aling Belen. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang lumago ang pabrika dahil sa patuloy na suporta ng mga tao at sa mga bagong kliyente na naakit sa kalidad at integridad ng kanilang produkto. Ang pabrika ni Aling Belen ay hindi lamang naging isang sentro ng produksyon kundi isang halimbawa ng isang negosyong may malasakit sa kapwa. Isang hapon, habang nagmamasid si Aling Belen sa mga bagong makina na idinagdag para sa pagpapalawak ng produksyon, lumapit sa kanya si Eddie, ang kanyang matapat na manager, dala ang magandang balita. Aling Belen, may magandang balita po ako. Dahil sa ating patuloy na paglago, nadagdagan po ang ating kita ngayong quarter. Mas marami na rin po tayong maibibigay na tulong sa ating mga scholarship programs at community projects, masayang ibinalita ni Eddie. Napangiti si Aling Belen, Eddie, iyan ay tunay na magandang balita. Salamat sa Diyos at sa patuloy na pagsisikap ng bawat isa. Ano sa tingin mo ang dapat nating unahin sa pagtulong sa ating komunidad? Marami po tayong pwedeng pagtuunan, pero maaari po nating dagdagan ang ating tulong sa mga local schools sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming school supplies at pagkakaroon ng feeding programs para sa mga estudyanteng nangangailangan, suhestyon ni Eddie, na alam ang kalagayan ng mga bata sa kanilang lugar. Magaling na ideya yan Eddie.
Simulan natin agad ang pagplano para dito. Gusto kong makita na mas maraming bata ang nabibigyan ng pagkakataon na mag-aral ng maayos at hindi nagugutom, sagot ni Aling Belen. Ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan sa pagkakataong makatulong. Sa mga sumunod na linggo, isinakatuparan ni Aling Belen at ng kanyang team ang mga bagong proyekto sa kanilang lugar. Isa sa mga pinakamalaking proyekto ay ang pagtatayo ng isang maliit na library at learning center malapit sa pabrika, kung saan maaaring pumunta ang mga bata para magbasa at matuto pagkatapos ng klase. Sa araw ng pagbubukas ng library, maraming bata ang dumalo, kasama ang kanilang mga magulang. Si Aling Belen ay naroon upang salubungin sila. Mga bata, sana ay gamitin ninyo ang lugar na ito para mag-aral at matuto. Lahat ng ito ay para sa inyo, sabi ni Aling Belen sa mga bata. Aling Belen, maraming salamat po sa inyong tulong. Malaking bagay po ito para sa kinabukasan ng aming mga anak, pasasalamat ng isang magulang. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Aling Belen ang mga bata na masayang nagbabasa at nag-aaral sa library, nadama niya ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagtulong sa iba ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng personal na kaligayahan kundi nagpapalakas din sa buong komunidad. Eddie, ang lahat ng ating pagsisikap at mga pagsubok ay nagbunga ng maganda. Ito ang tunay na diwa ng pag-unlad, ang umunlad kasama ang iyong kapwa, pagninilay ni Aling Belen habang papalubog ang araw, sumasalamin sa mukha ng bawat isa ang liwanag ng pag-asa at bagong simula. Matapos ang ilang buwan ng masigasig na pagtatrabaho at walang sawang pagsisikap, natapos na rin ang mga libreng apartment na itinayo ni Aling Belen para sa mga walang tahanan sa kanilang lugar. Ang araw ng formal na pagbubukas ng mga apartment ay isang malaking selebrasyon na dinaluhan ng maraming tao, mga lokal na opisyal, at iba pang mga bisita. Ang araw ay nagsimula ng maliwanag at masaya. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid habang ang mga magulang at mga matatanda ay nag-uusap-usap, puno ng pag-asa at kagalakan. Sa harap ng bagong gawang apartment complex, isang entablado ang itinayo para sa seremonya. Si Aling Belen, kasama ang kanyang mga empleyado at mga opisyal ng lokal na pamahalaan, ay naghanda para sa isang espesyal na programa. Lumapit si Aling Belen sa mikropono, kita sa kanyang mukha ang kasiyahan at pagpapasalamat. Mga kababayan, isang napakalaking karangalan ang makasama kayo sa araw na ito. Ang proyektong ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap at pagmamahal sa ating komunidad. Ito ay hindi lamang mga istruktura kundi mga tahanan na puno ng pag-asa at bagong simula para sa bawat isa sa atin, panimula ni Aling Belen, puno ng emosyon ang kanyang tinig. Aling Belen, sa ngalan ng aming komunidad, nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat. Hindi namin alam kung paano namin masasabi kung gaano kalaki ang naitulong mo sa amin, sabi ni Ms. Beltran, isang kinatawan mula sa lokal na pamahalaan. Tumayo si Mang Erning, isa sa mga nakatatanda sa komunidad, at lumapit sa mikropono. Aling Belen, napakaraming taon na kaming walang maayos na tahanan. Maraming beses na rin kaming nawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sa iyo, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsimulang muli. Maraming salamat. Nang magsimulang magbigay ng susi si Aling Belen sa mga bagong residente, isa-isa nilang tinanggap ang kanilang susi na may kasamang yakap at pasasalamat. Isa sa mga nakatanggap ng susi ay si Aling Celia, isang ina na may 3 anak. Aling Belen, hindi mo alam kung gaano kami nagpapasalamat. Matagal na kaming nangangarap ng isang tahanan na matatawag naming amin. Sa wakas, matutulog kami ng payapa at ligtas, sabi ni Aling Celia habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Naiintindihan ko ang hirap na inyong pinagdaanan, Aling Celia. Kaya't ang proyektong ito ay handog ko sa inyo at sa lahat ng nangangailangan ng bagong simula. Nais ko kayong bigyan ng pag-asa at inspirasyon na kahit gaano kahirap ang buhay, palaging may liwanag na darating. Tugon ni Aling Belen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan. Sa pagtatapos ng seremonya, nagsama-sama ang buong komunidad para sa isang salo-salo. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan at naglalaro habang ang mga magulang at matatanda ay nagkukwentuhan at nagpapasalamat. Habang nagmamasid si Aling Belen sa masayang tagpo, naramdaman niyang sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ito ang tunay na kahulugan ng tagumpay, bulong niya sa sarili. Ang makita ang ngiti sa mukha ng bawat isa at ang pag-asa sa kanilang mga mata ay ang pinakamagandang gantimpala. Lumapit si Eddie, ang kanyang matapat na manager, at nagsabi, Aling Belen, talagang napakalaking bagay ang nagawa mo.
Hindi lang bahay ang ibinigay mo sa kanila, kundi isang bagong buhay. Salamat Eddie. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Lahat tayo ay nag-ambag para maging matagumpay ang proyektong ito. Patuloy tayong magtulungan para sa ikabubuti ng ating komunidad, sagot ni Aling Belen, puno ng inspirasyon at determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang mga advokasya. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw, nakita ni Aling Belen ang mga pamilyang masayang nagsisimula ng kanilang bagong buhay sa mga apartment na kanilang matatawag na tahanan. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kasiyahan. Alam niyang sa bawat hakbang na kanyang ginawa, lalo niyang pinapalaganap ang pagmamahal, malasakit, at pag-asa sa kanyang kapwa.